President Bongbong Marcos led the 83rd commemoration of Araw ng Kagitingan at Mount Samat in Bataan. Mobile Journal Julie Baiza with the report. Sa makasaysayang Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-83 taong paggunita sa Araw ng Kagitingan. Kasama ng Pangulo sa paggunita ang mga veterano ng gyera, mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Dito, kinilala ni PBBM ang sakripisyo ng mga Pinoy na nag-alay ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan. We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. Una raw sa mga aral na iniwan nito, kapayapaan lang ang tanging sagot sa gyera. Hindi raw yan magagawa ng iisang tao o iisang bansa lamang, kundi ng pagkakaisa ng bawat nasyon. Nakalulungkot ayon sa Pangulo na hindi pa ito natututunan ng ilang bansa na lumalaban o may nangyayari pang gulo o gyera. Binigyan diin din ng Pangulo na ang kagitingan, sakripisyo at katapangan ipinapakita rin ng mga Pinoy sa kasalukuyan. They continue to be demonstrated by all little heroic deeds that our people continue to do when faced with crisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians. Kasunod ng seremonya, inikot din ng Pangulo ang newly curated Mount Samat National Shrine Underground Museum. Makikita rito ang mga katangi-tanging Pinoy na lumaban noong World War II at mga memorabilia. Captain Calugas used to be the concertmaster sergeant of the 18th Infantry Philippine Scout. Bukod sa Pangulo, nakiisa rin sa paggunita sa Araw ng Kagitingan si Vice President Sara Duterte Carpio. Magsilbi raw sanang inspirasyon sa bawat Pilipino ang kagitingan ng mga veteranong lumaban sa gyera, ngayong nahaharap ang bansa sa hamong sumusubok sa pagkakaisa at pagsulong. Ipagdiwang-an niya sana ng mga Pilipino ang alaala ng mga lumaban sa Bataan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa bansa na hindi na muling makaranas ng pagdurusa. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.